Yo, what's up mga kabulol? Ito na naman, naglalakad na naman ng dalawang musketeer dito sa South Korea. Yung isa may bitbit na eco bag. So yan, si Daniel Padilla, humahaba na yung buhok. So ginagaya niya si Eli Buendia ng Erisa Red. Ang ginagaya ko po ngayon ay si Sed Gabino. Sed Gabino. Sed Gabino. Sed Gabino. Talaga naman scripted eh. Copyright. Copyright. Mali, copyright. Yon. Sed Gabino nga po. Sed Gabino. So anyway guys, for today's video, so congratulations pala sa lahat ng mga na-hired dyan na nagkaroon na ng mga employer. So may pag-uusapan natin yung about sa kontrata kasi may nagtatanong ng mga kabulol natin kung ano daw yung gagawin nila. Asawa pa nila yung nagme-message sa YouTube natin Sabi niya, yung asawa ko sir na-hired na po. Ngayon po yung kontrata, siya po daw ang magsisend sa DMW at isasign na niya o iintayin po yung isasend ni DMW dun sa Gmail niya and then dun pala niya isasign. Yun ang topic natin sa araw na to. Kasi si Daniel Padilla, Sed Gabino. Sed Gabino, Daniel Padilla, dalawa na. Madadagdagan yan, magiging M4 yung last. Ayan, Joshua Desgracia. Nako po yun, Joshua Desgracia, Indy Garcia. O si Long Mejia, kasi si Sed ginagaya siya sa mukha ni Long Mejia. Si Long Mejia talaga yung kamukha ni Sed Gabino. Ikaw? Daniel Padilla, kamukha ako ni Daniel Padilla. Ang hirap ba si Daniel Padilla? Ba't ako pang ginawa niya kamukha? Kundim na bayad niya! Side view, Joshua Desgracia. Desgracia. Yun nga pala sa mga may nagtatanong sa'yo, ang dami? Oo. Diba may EPS account kayo? Hindi, doon natin yung tatapik. Naglalakad tayo Ayoko naman magpagpawisan ka at mahirapan ka celebrity yung outfit natin. Naka jeans na ano pa siya. Buhay nyo at turog, magpatulog kayo! Ano ba tawag yan? Long sleeve? Hindi, pangkumpay to. Pangkumpay pangkumpay sa back. Doon malapit na siyang mag-isang taon, January. So November na tayo ngayon sa Lunes. Actually ngayon, November 10 na ngayon Bukas 11. Yun po yung araw ng sahod namin. So January 9, official na 1 year na siya rito. So 3 years na lang 2 years na lang. Hindi, yung kontrata na tatrabaho mo rito, bale 3 years. Isama mo yung naka-isang taon ka na. So bale naka 2 years na siya. So ayan, hindi ka na ba talaga babalik? Hindi na. Saka sa mga bagong passers yan, sinasabi namin sa inyo lagi. Hindi lang nakakita kayo ng sinabi ng vlogger malaki ang sahod, maganda ng si South Korea. Pangit si South Korea, depende rin sa company papatakan mo. Hindi ka naman nagagalit. Hindi naman. Sed Gabino to dong. Pero marami ka naipunta dahil yung sa leg mo parang galing ng Saudi. Tanikalato ng aso doon. Natin dalawa. Inending natin kaya. Nakita ba nila yung kwintas ko dong malaki yung sa company? Oo, nakita na yung bilog, yung hindi mo mabuhat-buhat. Ginarender ko hanggang sa lumiit. Di ba yung Canon, hindi totoo K? Ba, hindi yung 24K. Hindi yung 24K, ano yun? 100K. Nako po. Sa bigat nun. May magko-comment dito sasabihin, magsasalita. Guys, ganyan ka-high-tech yung basurahan. Sabi, huwag ka magtapon ng basura. Pero tingnan nyo guys, puno ng basura. Bakit wala si Kuwan? Si Tatay Ron. Ito ang daming basura dito kay Ron. Ayun na yan. Junk shop. Junk shop ano yung kay Tateron, ano? So doon na tayo sa mag-video, pagpatuloy. Dahil napakaingay namin sa daan. Lalo na si Sed Gabino, ingay niya sa daan. O yung CCTV, iniwan namin doon, nagsasalita mag-isa. Na-miss niya ako
Pista pa ba yan? So yan guys, dito natin ipagpapatuloy po yung pag-uusap namin kanina dahil ang ingay niya sa daan. Baka kami mabulabog namin yung mga kapitbahay namin, factory po doon. Ang tawag po dito sa kapitbahay yung iyot, di ba? Dami nating iyot dito. Daming iyot dito. Neighbor, baka ibang isipin ng mga... Yan sa kampaning blue na yan, siyam na Pinoy nandyan. Kaya may mga iyot. Neighbor. Bakit mo nalaman na may siyam na Pinoy dyan? Dyan yung mga nakilala mo? Nakita ko siya dito. Tinuro siya. Punta ka dito minsan sa Asul na yan. Yan ang kampanya namin. Siyam kami dyan. Tapos gawaan niya ng mga bakal na malalaki. Pump ng tubig din daw. Na 30 tons. May namin 30 tonelada. So hindi yun yung pakay natin sa video na to eh. Ginugulo mo, nilalayo mo eh. So ayun guys, sa mga pinag-usapan namin kanina, sa mga nahad na po, sa mga nagtatanong about sa kanilang kontrata. So dahil si Kenneth pinagdaanan niya yan kasi dumaan siya sa proseso ng CBT, kami PBT ako eh. Medyo hindi ganun yung proseso nung kami. So ikaw nung na-hired ka na, sinasabi mo na hanap ka na ng company mo, makikita mo yung address doon. Makikita din nila yung doon sa EPS account nila. Sa EPS account nyo. Open nyo lang EPS account nyo, tapos makikita nyo doon yung address ng yung kontrata nyo, makikita nyo doon. Tapos makikita nyo sa kontrata nyo yung address ng company nyo. Pwede nyo siyang i-search sa pinaka-map may map ng Korea, yung tinatag Kakao Map ba yun? Pwede nyo siyang i-search sa makikita nyo doon, malolocate siya ng GPS ng Korea, yung sa mapa na yun. Yung lugar nila? Yung lugar, yung company papatakan mo. Tapos makikita mo rin doon sa EPS account mo, yung pabahay ni Amo, kung maganda ba yung pabahay, kung container van ba, o kung bahay na maganda talaga. Nandun lang yan sa EPS account nyo. Kaya pagkatapos naman yan, di ba yung EPS account, may kontrata ka doon makikita, papermahan mo yon. Hindi mo pa agad papermahan yun, magbibigay pa siguro sila ng ilang araw bago sabihin ni DMW na may schedule sila na papermahan mo. Tapos Gmail, ipPDF nyo, Gmail to Gmail naman ang pagsisend sa DMW. So, bale, para malinaw lang po, bale kapag na-hard ka na, so hindi si DMW magsasend sa inyo ng kontrata. May kontrata na daw dyan sa EPS account nyo, makikita nyo daw po dyan, ipPDF, ipiprint nyo na with sign na po. Pero hindi na nila pwedeng i-send muna yun sa DMW sa kanilang email. Kasi hihintayin yung go signal update nyo o magsasend ka na ng kailangan ko na ng kontrata mo na with sign. Doon pa lang nila magbibigay sila ng link kung saan mo siya i-send. Yun, ipPDF yun, ipiprint nyo yun, tapos ipipicturean, ipPDF, Gmail naman to Gmail ang pagsasend nun. Yun po yun guys, malinaw po, loud and clear. So magbibigay po si DMW ng link sa kanila lang nila, may bubulo na naman. Sa kanila galing yung link na yun, hindi nyo makukuha o mahanap sa iba kasi baka exclusive lang po yun sa inyo kasi hindi pwede nga naman makita ng iba. Kontrata kasi yun, bawal yun. Makikita kasi yung telephone number, company name nyo po doon. Kaya tsaka wag na rin po kayo mag-post sa mga Facebook na may Pinoy ba dito. Yan, makikita nyo kung tatlo kayo magkakasamang na-hired, magtatagpo-tagpo kayo sa DMW kapag araw ng training nyo, magkakasama-sama kayo doon, magtanong-ala kayo. Sino sa company to? Sino dito sa company na to? Yan. Tapos sa mga malalayo yung lugar, kagaya nila, BSA, yan, malapit lang sa DMW walking distance. Pwede po kayong mangupaan doon. Kay Sir Binoy, Binoy Temsa. Okay. Sir Binoy, shoutout mo siya kung sakaling mapanood. Shoutout kay Sir Binoy Temsa yan, napakabait na Sir Binoy, saka doon sa tauhan niya. Sa BSA yan. Alam mo ba meaning ng BSA? Hindi tower. Yung BSA na yun, building po siya, parang apartment. Apartment o hotel, semi-hotel kasi mag-elevator ka dyan eh. Likod lang siya ng Mega Mall? Likod ng Mega Mall daw. Kasi sa mga malalayo yung lugar, 5 days yung training at napakaaga, napakahigpit nung training sa inyo doon. Gusto niya sa on time, nandun kayo. Yung iba kasi bumabiyahe pa, naaabutan na ng traffic. Mag-rent na lang kayo, tipid pa sa pamasahe. Diba? Kung ilang kayo, halimbawa sa isang kwarto, ilan ang pwede? 5, 4, 8. Ngayon, ano yun? Tabi-tabing walang double deck. Double deck yun. Double deck yun. So, 500 a day. 500 a day, so 2,500 sa isang linggo, no? Almost 5 days kasi siya. Tapos yung iba kasi during training nyo, kapag naka-contract sign na kayo, doon din dumadating yung CCBI while nagte-training kayo. Magugulat kayo sa inyong EPS account, may date na yung CCBI issuance na nakalagay doon. And then pagkatapos nilang maibigay, maisend, sa pagkakatanda mo, ilang weeks bago maglabas ng link para ipasa yung kontrata si DMW? Mga 2 weeks. 2 weeks pa rin humihintay nila kahit na na-hire na sila. So, ang mangyayari, standby lang kayo kapag na-hire na kayo.
o hindi mo na sila magre-requirements kasi wala pang update si DMW. So, ihintayin nila yun at saka magtitingin sila sa kanilang schedule o sa website kung may training na o wala. Yung training pala, hindi ka pwedeng porke hard ka na, pumunta ka na ng DMW. Makikita nyo yung mga pangalan nyo, ipopost ni DMW kung sino yung naka-schedule for training. Batch by batch yan. Hindi, halimbawa, pumasa kayo ng KLT21, lahat ng nagkaroon ng hired ng employer, isang training nun, hindi po. Per schedule po siya. Kaya ito rin yung nakikita kong dahilan bakit marami nagba-backout ng mga Koreano. Alam mo bakit? Sa haba ng proseso, naiinip si Sajang Nim. Isipin mo, magta-training ka pa ng 5 days kahit na na-hired ka na. Magre-requirements ka pa, magre-remedical ka, magpipidos ka pa. Di ba? Ang dami mo pang pagdadaanan. Magbabayad ka pa ng tawag dito, yung pag aalis ka na, tawag dun. Mga pidos. Sa pag-ibig, sa PhilHealth. OWA, OWA. Yan, kukuha ka pa ng pag nagbakasyon ka kasi nalimutan ko tuloy yung babaya OEC, Overseas Employment Certificate. Pag kukuha ka nun, ang dami mong babayaran. Yung pag-ibig, PhilHealth, OWA, yan, dun yun. Kaya yan ang nagiging rason dun kung yung ibang amo rito naiinip kasi ang tagal ng proseso. Pero kailangan pagdaanan yun kasi para na rin po sa legality natin yun, para pagpunta nyo rito, well secured po kayo, walang anumang mangyayaring pangit sa mga dokumento natin, kaya napakatagal ng proseso. Pero yun, ang kagandahan nito, yun nga, binahagi namin sa inyo sa mga... Saka yung iba dyan, self-study, di ba? Oo. Tapos yung asa-asawa lang nila nagko-comment sa atin, sa iyo. May papayo ko lang dyan. May mga GC silang pwedeng salihan, na mga GC ng passers, yan. GC na na-hired. Hired November 5. Hard November 5, may GC yan. Sali kayo dyan para yung mga self-study, makakuha kayo dyan ng point kung, oy, nagpepermahan na pala ng kontrata. Oy, nagsesend na pala kay DMW ng kontrata. Para may kuwang kayo, may mapagtanungan din kayo sa GC. Tanong-tanong kayo dun. Yung hindi ginaguide ng mga teacher. Kasi sa amin, ginaguide kami ng teacher dati. Nasa Pinas kami. Magandang idea yun. Kasi yung iba sa inyo, alam ko, nagtatrabaho. So, medyo hindi kayo updated sa mga ganyan. At least kung may GC kayo, magno-notify sa cellphone nyo yan, magbabasa kayo na mayroon palang ganun na balita na bagong update. Kaya mas maganda yung marami kang connection pagdating sa hindi ka nahuhuli sa balita. Minsan kasi iba talaga ang may alam. Kwan yan. Yung papermahan yung kontrata, may red stamp yung doon ni amo. Isa lang yung red stamp. Pag naayos nyo na lahat-lahat yun, nakapag-paramedical na kayo, magkakaroon ulit yun ng isa pang red stamp, magiging dalawang red stamp yun, perma ulit ni amo yun, na katunayan na talagang go ka na ng Korea. Tama po yun. Yun. Kaya napaka-importante po ng ibinabahagi namin. Baka marami sa inyo na baka dito na makapagpasko, bagong taon o kaya naman sa next year, nandito na kayo. Yan, nandito na kayo. Mga kuwan yan. Makapal na papel lang may ipon nyo kasi serve dahil magsisigurado kayo ng dapat may mga kopya-kopya talaga kayo pag hiningi kay DMW pag naaraw na ng pasahan. Mas maganda yung marami kayong kopya kahit mga birth certificate, yung PSA, yan. Kasi pag naubusan ka nun, kung nakapila ka na, kulang ka ng isa, babalik ka na naman, maghahanap ka na naman Xerox na photocopy. Kung hanggat maaari, mas maraming photocopy, mas maganda. Para mas mapabilis yung magiging proseso po ninyo. Kung sa negosyo, parang namumuhunan ka, di ba? Gumastos sa pagpipaprint, Xerox. So, sa tingin namin, baka siguro more on 2 to 3 months na lang yung itatagal nyo sa Pilipinas niyan. Sulit nyo na. Medyo magtatagal lang yan. Gawa ng mag-holiday, Pasko, tsaka New Year, walang opisina, meaning walang office sa DMW. Siyempre, yung mga papel po ninyo nakatenga. So baka yun nga 2 to 3 months yung magiging hindi ganun medyo mabilis. Di ba sana kung walang paparating ng mga holidays. Kasi ang holidays almost 1 linggo yung preparation sa Pasko tapos bagong taon pa, di ba? So kaya tawag dito, yun nga, more or less 3 months. Tawag dito, basta't yung sinasabi namin sa inyo, yung mga requirements ninyo, ayusin nyo na ngayon pa lang. At saka wag mo nang kumain ng bawal. Kasi yung iba, nagpapasko, kagaya ng sinasabi ko lagi, inaabuso yung mga pagkain na hindi natin maiiwasan, di ba? So, iwas muna kayo kasi pagdating nyo dito sa South Korea, may medical kayo. Hindi pa kayo nataturn over sa company po ninyo, dyan pala sa training center sa Ansong, dyan, sasabak na kayo. Sila nga, tawag dito, puyat na, gutom pa, abay kinuha ng kagad ng dugo. Kaya kung mahina yung resistensya mo, mahihilo ka talaga. Ganto kataas yung pangkuha ng dugo. Na yung heringilya ba, ganyan kataas. Pupunuin nila yon. Pinuno yan, 2. Doon malalaman. Yung iba, sa sobrang gutom at pagod, malabo na yung mata. Pagdating sa eye testing, yung
tawag dito, yung normal na nakikita mo, lumalabo na kasi gutom ka talaga. Doon ako nagpamali-mali sa liliit na talaga. Kasi, wala, puro Skyflex lang ako noon. Pagpaalis ka na kasi din, hindi ka na makatulog sa sobrang excited ba? Hindi na normal yung tulog mo. Tapos bibiyahe ka pa sa aeroplano, hindi ka rin makakatulog doon. Tapos pagdating mo ng training center, hindi ka rin sigurado makakapagpahinga marami. Wala kang tulog. Yung utak mo, conscious pa siya. Hindi pa siya nagsisink in sa'yo na nasa Korea ka na. Kaya, tapos kukuhanan ka pa ng dugo. Kaya, tulog lang sila sa aeroplano, 2 oras. Oh, yan. Speaking aeroplano, yan. Dumana ng aeroplano. Baka yan na yung susundo sa inyo. May mga bag sila, may mga backpack silang daladala sa aeroplano. Lalagay doon sa ibabaw ng kan. Maglagay kayo 3 Skyflex para hindi kayo abutin ng sobrang low lado sa training center bago kuhanan ng medical. So, kaya good luck po sa lahat ng pagre-requirements na at congratulations po sa lahat ng na-hired. Nagbunga na yung inyong pagsisikap, yung pagtsatsaga, yung walang katapusang pag-aaral at paghihintay kung kailan magkakaroon ng exam. At ngayon alam nyo, sasabihin namin sa inyo, mararamdaman nyo lahat ng pagod, puyat, hirap pag nakatuntong na kayo ng South Korea, pag nakaapak ka na. Doon mo lahat marirealize ng mga pinaghirapan mo nung nasa Pilipinas ka para lang makapag-Korea. Dito mo maramdaman yung pagpapahalaga sa pera, yung pinaghihirapan. Galingan nyo, pagsipag kayo, mahirap man ang maabutan nyo. Hanggang sa una lang yan na stage, yung homesick. Pag naka 4 to 5 to 6 months ka na, medyo nakakapag-adjust ka na. 6 months. Tsaka sa pagkain, lalo na yung kimchi dito, minsan laman, tiyan lang talaga. So, ganyan talaga. At isipin nyo, hindi naman habang buhay nandito tayo. Hindi habang buhay, alipin tayo. So, may limit din yung dadating din yung time talaga na uuwi at babalik tayo. So, gawin lang natin ito na parang stepping stone para makamit. Marami nagsasabi, tunay ngayon, walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Pero pwede tayong magsimula sa pagiging empleyado para makuha natin yung mga pangarap natin. Hindi ba? Mas maganda na yun kaysa sa wala tayong ginagawa sa Pinas. Pahirap ng pahirap ang buhay sa Pinas. At dumarami yung walang trabaho. At isipin nyo, may nag-comment din sa YouTube ko. Sabi niya, kasi senior namin yung kaltas namin about dun sa Kunggang Po. Sabi niya, mas magaling na daw yung ganon. Kasi sa Pinas daw, isang buwan, 13,000 lang daw po yung sinasahod niya. Kaya pagdating na nyo rito, yun nga, maging, ano tawag dito? Parang pagpapasalamat daw kahit papano, ay sumasahod kami ng malaki. Which is tama nga naman yun. Dito talaga pagod, hirap, pero hindi namin mapagkakaila dalawa ni Kenneth, kahit dami namin nirereklamo. Talaga naman yung sahod talaga triple o 10 doble ang laki kung kakayurin mo, tatrabawin mo sa Pilipinas. Kahit magtrabaho ka sa Pinas ng umaga at gabi, hindi mo kikitain yung isang araw namin na sahod dito sa South Korea. Kaya tiyagalan talaga. Saka yun, di ka malapit sila makalis, mga 3 months, 3 months nandito na kayo, 3 months to 4 months nandito na kayo. Yan, yun papayo ko lang nga pala, baka naman masabihan sila ng nakarating ka lang ng abroad, tumaas ka na, lumakan ng ulo mo. Yung mga tumulong sa inyo kung sakaling nang kapos kayo sa Pinas, tapos paparto kayo na utangan nyo, tumulong sa inyo, hinatid kayo, kahit hinatid lang kayo ng lakad, huwag nyo na makakalimutan, tulungan nyo rin pag narito, balik nyo rin naman yung kaunting tulong. Kahit na mabigyan mo ng kaunti, mapadala mo ng kaunting pagkain, ayos na ganyan tulong. Huwag mong kakalimutan yung tao minsan tumulong din sa inyo. At lalo na yung mga taong nung walang-wala ka, nandiyan dyan sila sa'yo. Sila. Kaysa nung nagkaroon ka na, tsaka lang sila dumating. Huwag yun. Yung mga taong nandun nung walang-wala ka, yun yung mga talagang pahalagahan nyo. Marami yan. Kaya ka lang kilala ngayong may halaga ka na. Kaya mag-ingat din po kayo dun sa mga pakikisamahan nyo. Dati, nung 20 pesos lang ang halaga mo, parang huyo ka sa kanila. Ngayon naging 1,000 pesos ka na, kilala ka na nila. Yan, para ka ng pera. Kasi nakadepende kung ano yung makukuha nila sa'yo. Nakadepende ang halaga mo kung gaano ka rin kataas. Kaya sana tawag dito, tandaan nyo lagi yung pinapayo namin. Yun good luck sa mga paparto na pala. Good luck at saka congratulations sa inyo. Taasan nyo yung yung tingin nyo sa sarili niyo dahil na kaya nila. Pag around Seoul, makikita nila ako, minsan nakakala ako Mag-PM lang kayo pag nandito na kayo, lalo na mahaba yung winter, magkakaroon ng malay natin one day, di ba, makapag-meet tayo kahit magkape lang tayo. Makapunta kami ng Muyundong ulit. So wala kang gustong shoutout. Shoutout pala kay sa mga solid viewers ko diyan. Hindi ko na naman dala yung kopya natin. At basta sa lahat ng passers, sa lahat ng aspirant, kaya nyo yan. Shoutout din sa inyo sa mga passers, saka sa mga nagtatanungan yan. Shoutout sa inyo. Tsaka lang, sagot na namin yan. I-follow nyo siya sa kanyang Digla Vlog sa FB, sa Facebook. Yan. Ako naman, Christoph TV, ganun din sa FB page ko sa mga hindi pa at mag-subscribe. At i-like nyo yung video to kung sa tingin nyo nakakatulong po sa inyo. Wala pong sapilitan, ha? Yung katanungan nila,
buksan yung EPS account nyo, andun yung makikita yung kontrata nyo doon, magtanong-tanong kung paano tingnan, kung paano yung pagtingin ng inyong bahay. Nandun yung bahay nyo, kung maganda yung pakwarto ni amo, accommodation. Tama yun. Hindi ko lang may turo kasi hindi ko mabuksan yung aking EPS account, nakalimutan ko na yung password. Sige, sige. Mamalingki muna ako. Mamalingki ka na kuya. Tutumisa kami na. Guys, mamamalingki ako, bantayan nyo siya. Sige kuya. Nakikita yung Sid Gabino. So guys, babay muna at ako tutulog. Iiwanan ako dito. So guys, paano? Hanggang dito na lang yung video namin ha. Maraming salamat kay Kapogi Vlog, si Kenneth. Kapogi. So, tandaan nyo lang yung Diklap. So, tandaan nyo lang lagi namin pinapayo ha. Basta't ang sinabi sa inyo ni AKA Daniel Sid Gabino, Sid sino ba Gabino. talaga? Joshua Disgracia. Joshua Ang dami niyang Disgracia, kalukalike, yan. mahirap talaga maging gwapo. Isang araw si Piolo naman. Naku, tara na. Naglolokohan na guys. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod ng gagawin video. Ha? Ano? Daming na. Oo. May mangyayari sa Korea, puno na lang Pinoy. Sana may magawi dito. Nakabarkada Oo. tayong bago. Dadating ang araw. Yung Korea, Pilipinas na rin. Tinikover na. Oo, tapos ganito na rin.